hirap ng buhay sa probinsya, sabi masarap ang buhay sa Manila. At naranasan po namin na mas masarap pala ho talaga kahit saan sa probinsya. Naranasan namin makatira, naranasan din ho namin naging squatter. At naranasan ho namin ang kahirapan. At dahil po sa kasabihan ng isang tunay na Pilipino na ang iyong nakaraan ay gamitin mong sandata sa pag-unlad. Nakakalungkot po sa sitwasyon po natin ngayon dahil yung inaasahan natin na maglilingkod sa bayan, siya ngayon ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. At gusto sila ang paglingkuran ng bayan. Participant to ako ng EDSA 1, EDSA 2. Saksi po ako sa people's power na sinasabi nung kapanahunan ng tatay na adik na Bongbong Marcos. Bakit ko po masabing adik? Personal knowledge ko po dahil may may mga kaibigan ako na personal nilang mga kaibigan at sila mismo nagsasabi na ito po ay lulon sa droga. Magbibigay po ako ng isang magandang halimbawa na pag ang membro ng isang pamilya ay biktima ng illegal na droga, buong pamilya namumroblema. Pag wala nang manakaw kay tatay, kay nanay, kay ate, ay kay dipsi, sa kapitbahay na nagnanakaw. Yung karanasan ko pong yan, nung ako ay naging kapitan ng Barangay Batasan Hills, na ang tinatawag pinakamagulong barangay, Little Tondo, patayan dito, patayan noon. At dumating sa punto na pati ang mga kapulisan hindi na namin mapagkakatiwalaan dahil sila na mismo hindi na protektor o hindi sila na rin ang source ng illegal na droga. Dahil isang Bisaya at mayor, yung dating presidente natin, Tatay Digong, ginaya ko po, naglakbay aral po kami doon. Nakita ko na nasa leader talaga ang ikauunlad ng bayan at ng kanyang pinaglilingkurang bayan man o barangay man. Dahil po sa nakita ko na determinasyon ng isang tatay na masasandalan at ipinagtatanggol at walang ibang pinangarap ko hindi magkaroon ng katahimikan, kaunlaran ang kanyang nasasakupan. Ginawa ko po sa aming barangay, true enough po na patino ko ang barangay pong Batasan Hills. Maraming pag ikaw ay lumaban sa katiwalaan at lumaban sa kaayusan, marami hong nagagalit at marami hong nasasagasaan. Ultimo, istasyon ng pulis namin, niralihan ko nung panahong yun. At hindi po ako nagkamali dahil munang naging presidente si Tatay Digong, ang amin pong kapulisyahan na tinatawag ni Tatay Digong noon na mga salot na pulis, galing po yan sa istasyon ko. Sa madaling salita po, sa sitwasyon, sa panahon ngayon, napakahirap ipaglaban ang katotohanan at kaayusan. Nakakalungkot po dahil
pera-pera na lang ang taong nangangailangan. Galing po ako sa District 2, pinakamalaking distrito sa buong bansa. Batasan Hills, Payatas, Commonwealth, Holy Spirit at Barangay Bagong Silangan. Marami hong informal settler. Sa amin po roon, maraming tinatawag na urban poor. Saksi po ako na nagkaroon ng pag-asa ang aming lugar, ang aming kababayan nung si Tatay Digong ay naging presidente. Hindi kontrolado natin ang ating sitwasyon dahil dumating ang pandemic. At sa pandemic pong yan, napatunayan natin na ang isang leader na matino, siya ang makakatulong sa bayan at sa taong kanyang paglilingkuran. Ngayon po, lungkot na lungkot po ako dahil sa panahon po ngayon, mas nagahari ang kasamaan. Nagahari ang nakawan. Maraming problema, maraming taong nangangailangan ng serbisyo ng bayan. Nakakalungkot dahil ini-exploit ng mga politiko natin ngayon. Nakakalungkot dahil kung sino yung dapat tulungan, siya rin ang hindi marunong pumili ng tamang leader. Nakakalungkot dahil itong sitwasyong ito, yung iskandalo ng flood control, nagbukas po ng liwanag at kaisipan ng ating mga tao. Pero ano ang ginagawa ng mga magnanakaw na politiko? Nililing lang pa rin ang taong bayan, sinusuhulan ng mga ayuda para manahimik at huwag tumindig, huwag sumama sa mga sumisigaw na tama na, sobra na. Ngayon po, dahil hindi na maitago ang kawalang-hiyaan ng administrasyong ito, maraming sektor na ang kumikilos, pero ang nakakatakot, ang mga sektor na ito, nanakawin na naman nila yung tinatawag nating people's power. Maraming dapat ayusin sa bayang ito. Lahat na lang may iskandalo, lahat na lang may anomalya. Kaya takot sila na si VP Sara ang umupo dahil alam nila na mananagot sila. Mulat ako sa sitwasyon dahil exposed po ko kahit sa mga intelligence at armed forces organization. Nakakalungkot po ngayon dahil nakikita ko yung mga masamang elemento kumikilos ngayon, gustong agawin ang kredito. Pero ang sigaw nila, stop corruption, pero ayaw ng resignation Marcos. Gusto ko po na ipaalala sa inyo na dahil sa kaganiran ng mga nagpapanggap na leader po natin, nagagamit na naman po ang taong bayan. EDSA 1, ano ba ang dahilan? Napatay, pinatay,
Ninoy Aquino. Sino ang suspect number 1? Pamilyang Romualdez, pamilyang Marcos. Dahil sa panindigan ng taong bayan, nagkaroon po ng palawagan ang dating tatay ni BBM ng snap election. Rampant ang dayaan, sumiklab ang taong bayan. Nakialam ang kaparian. Kaya nagtagumpay ang EDSA 1. Pero inaasahan nating pagbabago, nagbago ba? Ako po, sarili kong pananaw, ang dalawang salot sa lipunan at sa bayang ito, kaming mga politiko at ang mga oligarchs na nagpopondo sa mga politiko para masolo ang yaman ng ating bayan. Nakatutok sila sa kontribusyon. Halimbawa na po kay Senador Escudero, nagbigay ng 30 million allegedly yung isang kontraktor. Ang hirap kalaban ang mga taong nagpapanggap, ang mga politikong naglililis-lilisan. Alam naman nila lahat yan na walang mananalong national candidate dito, liban kay Marcoleta, na hindi pinopondohan ng mga oligarchs na ito. Sa maliit na milyon, pinalalaki nila. Samantalang daan-daang milyon na binibigay ng mga oligarchs na to, plus paggamit na helicopter, eroplano at manpower nila. Ang kapalit, dapat priority sila sa negosyo, sa yaman ng ating bayan. Ngayon, eto na naman po yan. Nalulungkot po ako, kumikilos ang ating kaparian, kumikilos, ay ayaw ko pong gamitin ang makabayan dahil ang makabayan, ito ay mga makomunista. Ang akin hong gagamitin, makabansa, makatao. Dahil po, nakita nila na galit na ang masa. Sila ngayon ay nag-o-organize na isang movement para makuha ang mga ordinaryong tao. Well-funded ang 1 trillion People's Power Months. Kitang-kita po, saksi po ako, nandun po kami sa EDSA nung 21 pong yan. Sa placard pa lang, dala-dala na ng mga service vehicle nila. Placard pa lang, alam mo, may pondo na. Maganda ang design, maganda ang layout, maganda ang frame. Ang ginagamit, makinis na kahoy. Sino may dala? Yung mga makakaliwang party list. Sino ang nag-organisa? Yung mga kaparian natin. Dahil yung ating pong simbahan may anomalya rin. Kaya galit sila kay Digong dahil si Presidente Tatay Digong lang ang nagsabi ng anomalya nila. Si Tatay Digong
nung mayor ng Davao, sinusuportahan niya ang mga makakaliwang ito dahil naniniwala siya na maganda ang layunin. Nang naging siya ang presidente, nagpatawag siya ng isang kapayapaan. Binigyan ng pagkakataon na mag-usap, pero habang nagpipistok, nag-ambush ang mga komunista pong yan. Kaya itinigil. Pero gusto ko lang din po, si Joma Sison, produkto ng EDSA 1. Pinardon ni Corazon Aquino, pero ano ang ginawa? Ang makakaliwa, meron ding anomalya. Revolutionary taxes. Pangingikil. Kaya po, ang hirap labanan ang bayang ito hanggat hindi po tayo nagkakaisa. Tayo ho, maraming leader, pero kailangan ho ang labanan nasa EDSA. Baka pwede ho, bawat isa sa atin, sa membro ng pamilya at kaibigan natin, baka sa atin magsimula ang tunay na people's power. Majority ho, tahimik, majority nababayaran ng ayuda. Lalong-lalo na pag alam nila may movement kami sa EDSA, yung mga congressman namin sa distrito namin, stay at home, namimigay ng tigli 5 kilo sa mga tao, wag lang makilahok. Sa rally. Paano natin lalabanan na ang perang ipinamumudmud ay pera ng bayan? Kaya po, gagamitin ko po ang ating forum na to. Salamat, sir. Ako po, isang konsihal, 67 years old, fulfilled ako sa mga anak ko. Pero yung pagtayo ko para itama ang sitwasyong ito ay para sa bayan natin ito. Sana ho, labanan natin ang puwersa ng kadiliman, ang pera na galing sa korupsyon na ipinamumudmud sa mga ordinaryong tao, mamamayan natin ngayon. Sa atin po, magsisimula bilang nakakaintindi, bilang nakakaangat sa mga ordinaryong tao na hindi makasigaw, hindi makalaban dahil ang kalaban nila pagkain araw-araw. Pagpasensyahan niyo ako, maramdamin po ako magsalita kasi nasa puso po ito. Inaanyayahan ko po kayo sa tunay na people's power sa October 12. Kita-kita po tayo, ang bayang ito hindi ho mabagbabago kung hindi tayo magsasakripisyo. Ipakita po natin sa mga nakikinig at nanonood sa atin na ang pagsasakripisyo po ito magsisimula po sa bawat isa sa atin na nandito po ngayon. Mabuhay po ang bansa natin, mabuhay po ang kapwa ko Pilipino. Ang akin lang pong hinihiling, Diyos na ang gumawa para mabulgar ang anomalya at kawalangyaan ng administrasyong ito. Nasa atin ngayon ang gawa.